Ka-Express, buong mundo ay muling ginulat ng isang bagong usapan sa Philippine sports landscape. Panis na nga ba sa kasikatan si Kai Sotto dahil sa biglaang pag-angat ni Alex Ciala? Well, sa kasalukuyang takbo ng atensyon ng publiko, malinaw na si Alex ang nasa gitna ng spotlight. Mula sa kanyang historic rise sa WTA rankings hanggang sa emotional at makasaysayang home performances, siya ngayon ang pinaka-trending na atletang Pinoy sa global stage. Pero mahalagang linawin agad, hindi ito kwento ng pagpalit ng bayani, kundi kwento ng isang bagong yugto kung saan sabay na namumukod-tangi ang dalawang mukha ng kinabukasan ng Philippine sports. Si Alex ay kasalukuyang simbolo ng momentum. Ang tennis, na dati niche sport sa Pilipinas, ay biglang naging sentro ng pambansang usapan dahil sa kanyang sunod-sunod na international breakthrough. Sa murang edad, nagawa niyang ilagay ang bandera ng Pilipinas sa mga court na matagal nang pinaghaharian na traditional powerhouses. Ang emosyon, luha at tagumpay na dala ni Alex ay madaling i-connect ng masa, dahilan kung bakit may mga nagsasabing siya na ang pinaka-popular na Pinoy athlete sa ngayon at posibleng tinahak ang landas ng pagiging next Manny Pacquiao sa aspeto ng inspiration at national pride. Samantala si Kai Sotto ay palaging haligi ng Philippine basketball consciousness mula pa sa kanyang teenage years. Dala na niya ang bigat ng inaasahan bilang future ng Gilas at simbolo ng pag-asa ng Pinoy fans sa global basketball scene. Ang kanyang journey ay hindi naging diretso, puno ng pagsubok, adjustment at matinding pressure, pero nanatili siyang relevant at mahalaga. Ang katotohanan na bahagyang humupa ang hype ay hindi nangangahulugang nawala ang kanyang halaga. Sa basketball crazy na bansa tulad ng Pilipinas, sapat na ang isang breakout international run o dominant Gilas performance para muling bumalik ang sentro ng atensyon sa kanya. Mas mahalagang tingnan ang mas malaking larawan. Ang kasikatan ni Alex ay hindi pagbagsak ni Kai, kundi ebidensya na lumalawak na ang saklaw ng Philippine sports heroes. Tennis at basketball, magkaibang mundo, parehong global, parehong nangangailangan ng world-class mindset, at ang positibong contribution nila ay malinaw. Binubuksan nila ang pinto para sa mas maraming batang Pinoy na mangarap lampas sa tradisyonal na hangganan ng local sports. Sa ngayon, maaaring si Alex ang pinakamainit na pangalan at sentro ng emosyon ng bayan. Pero ang kwento ay malayo pa sa katapusan. Si Kai ay may oras, pagkakataon at kakayahang bumaw na muling angkinin ang spotlight. At sa dulo, hindi ito labanan ng kasikatan, kundi sa bayang pag-angat ng dalawang atleta na kumakatawan sa bagong era ng Philippine sports. Ang tunay na panalo rito ay ang bansang Pilipino na ngayon ay may higit sa isang bayani na pwedeng paniwalaan. Muling ginulat ang Philippine sports scene sa isang mainit na tanong na ngayon ay laman ng social media, sports bar at group chats. Sino ba talaga ang mas popular ngayon? Si Kai Sotto ba o si Alex Ciala? Well, sa kasalukuyang takbo ng atensyon ng publiko, hindi may kakaila na nasa rurok ng momentum si Alex. Ang kanyang historic rise sa world tennis, emosyonal na panalo sa home court at global media exposure ay naglagay sa kanya sa sentro ng pambansang usapan. Sa bawat laban niya, buong bansa ay nakatutok dahilan kung bakit marami ang nagsasabing siya ang pinakamainit na pangalan sa Philippine sports sa ngayon. Pero huwag tayong magmadali sa konklusyon. Si Kai ay hindi basta-bastang atleta na mawawala lang sa eksena. Sa loob ng maraming taon, siya ang naging mukha ng pangarap ng Pinoy basketball fans sa international stage. Bata pa lang, dala na niya ang bigat ng inaasahan ng isang bansang baliw sa basketball. Ang bawat galaw niya mula junior years hanggang professional leagues abroad ay sinusundan, sinusuri at pinagtatalunan. Kahit sa mga panahong hindi siya headline grabber, nananatili siyang mahalagang simbolo ng Philippine sports identity. Ang kaibahan ngayon, mas ramdam lang ang emotional na koneksyon ng masa kay Alex. Ang kanyang kwento ay sariwa, puno ng luha, laban at tagumpay na madaling i-relate ng publiko. Tennisman ay hindi kasing laki ng basketball sa Pilipinas, nagawa niyang tawirin ang barrier na yon. Samantala si Kai ay nasa yugto ng kanyang career, kung saan ang narrative ay mas tahimik pero mas sinok. Isang phase na madalas nauuna bago ang malaking bounce back. Kaya ang tanong ay hindi lang sino ang mas sikat, kundi sino ang mas nararamdaman ng bayan sa ngayon. So kayo, ano sa tingin mo? Sino ang mas popular sa kasalukuyan? Kai o Alex? Please type lang sa comment section sa baba, Kai o Alex.
at sabihin kung bakit. Well, ang usapang ito ay hindi para magbanggaan kundi para ipakita kung gaano nakalawak ang mukha ng Philippine sports today. Kung susuriin ng mas malalim, malinaw na hindi ito kwento ng pag-agaw ng trono, kundi kwento ng paglawak ng entablado ng Philippine sports. Si Alex at si Kai ay produkto ng magkaibang mundo, tennis at basketball, pero pareho silang kumakatawan sa isang direction, global relevance. Ang biglang pag-angat ng kasikatan ni Alex ay resulta ng timing, momentum at emosyon. Nasa yugto siya ngayon na bawat galaw ay may kasamang first, bawat panalo ay may kasamang luha at bawat interview ay may kwento ng sakripisyo. Natural lang na mas malakas ang ingay sa ganitong sandali. Si Kai naman ay nasa mas mahaba at mas komplikadong landas. Ang kanyang kasikatan ay hindi sumabog ng biglaan. Ito ay hinubog ng taon ng hype, expectations at pressure. Well, sa katunayan, iilan lang sa kasaysayan ng Philippine sports ang nakaranas ng ganitong antas ng exposure sa murang edad. Ang sinasabi ng ilan na panis ay mas tamang tawaging tahimik muna. Sa sports, ang popularity ay may circles, may peak, may lull, at may resurgence. At kung may isang bagay na paulit-ulit na pinatunayan ni Kai, iyon ay ang kanyang kakayahang bumangon sa bawat yugto ng pagdududa. Mahalagang bigyan din na ang contribution ng dalawa ay parehang positibo at makabuluhan. Si Alex ay nagbukas ng pinto para sa tennis sa Pilipinas. Mas maraming bata ang biglaang nagtanong kung saan may tennis court. Mas maraming magulang ang nag-iisip na posible pala ang global success kahit sa non-mainstream sport. At si Kai Sotto naman ay patuloy na nagbibigay ng blueprint para sa mga Pinoy big men na mangarap lampas sa local leagues. Ang kanyang presensya sa international basketball ay paalala na pwede tayong makipagsabayan sa physical at tactical na aspeto ng laro. Well, kung pagbabasihan ang kasalukuyang damdamin ng publiko, yes, si Alex ang pinakasikat sa ngayon at may mga nagsasabing siya ang maaring maging next Manny Pacquiao sa aspeto ng cross-sports, cross-class appeal. Pero ang kasaysayan ng sports ay malinaw. Ang tunay na icon ay hindi sinusukat sa isang season lang. Ang mas mahalaga, may dalawa tayong atleta na sabay nagbibigay liwanag sa hinaharap ng Philippine sports. Hindi ito laban ng Alex kontra Kai. Ito ay kwento ng isang bansang mas marami ng dahilan para maniwala. Well, sa huli, ang usapin kung sino ang masikat, si Alex Ayala ba o si Kai Sotto, ay hindi dapat magtapos bilang paghahati, kundi bilang pag-unawa sa mas malaking larawan. Ang Pilipinas ngayon ay may bihirang pribilehiyo, dalawang global caliber athletes na sabay nagdadala ng bandera sa magkaibang larangan. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.